Praise God. This morning, I want me to allow me to share the Word of God in 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 5. It says here, "Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with a great patience and careful instructions." In verse 3, "For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desire, they will gather around them with a great numbers of teachers, so that their itching ears want to hear." In verse 4, "They will turn their ears away from the truth and the truth aside to myth." In verse 5, "But you keep your head up to all situations. Endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry." Praise God po sa pagkabasa po ng kanya pong salita. Last week, nabanggit po ang ating pong pastora, Lord, is about the word set apart. Amen. Naalala niya po yun, set apart. Yun daw pong paglalaan po natin o pagtatabi po natin ng ating pong mga iba-ibang nabanggit po niya yung salitang Sharon pagdating po sa halimbawa po tayo po ay natapos pong pagka po ito may sobra, set apart, tinatabi ho natin. When we say set apart, our weekly theme po is set apart for the Master's use. Maglaan daw po tayo ng ating pong mga oras at panahon para po sa ating Master. Sino po yung Master po natin? Jesus. Siya po yung Master po natin. He is our God. He is our Lord. Amen? And I want to focus in this word. The word evangelist. Evangelist. Sabihin nga po natin, evangelist. Sino po ba itong mga evangelist po na ito? And my title this morning is about evangelism, a task for every believer. Do you believe in that? Amen? Ang pagpapahayo daw po, ang pagpapahayag daw po ang salita po ng Diyos, ito po ay it is a task for every believers. Ibig sabihin meron kang kailangang gampanan, meron kang kailangang gawin as a believer bilang isa pong mananampalataya. Amen. Evangelism, when you hear about the word evangelism, what comes mind? What comes first into our mind? Ano po yung naisip po natin when we heard the word evangelism? Amen. Ito po ba ay nakakain? Ito po ba ay maganda, pogi? Ito po ba ay ikayayaman? Ito po ba ay maganda para sa akin? Amen? Natanong niyo po ba yun? Amen? The word evangelism means, it comes from the word evangelion. Evangelion. Tama po ba ang pagka-presence po? Comes from the word evangelion, meaning the good news. Amen? It also means to plant a seed in someone or to someone. Meaning, tayo po ay nagbibigay o nag-share po ng Word of God. Ibig sabihin po pala nun, nagtatanim ho tayo. Amen? Nagtatanim ho tayo sa mga taong pinagbabahagian po natin ng salita po ng Diyos. Either they accept it or not, nagtatanim ho tayo ng salita ng Panginoon. Amen? And whether they accept it or not, wag ho tayong mag-alala kung tatanggapin ba nila o hindi.
Huwag ko tayong mag-alala kung masisiyahan ba sila sa mga sinasabi natin o hindi. Amen? Ang mahalaga po is tayo po yung nagbibigay o nagtatanim ng salita po ng ating Panginoon. Amen? Evangelism, like I said, it's planting the seed. At huwag ko tayo mag-alala kung hindi nila tinanggap yung ating pong sinasabi. Time will come, maybe 1 year, 2 years, 3 years. Meron pong ibang nagdilig doon po sa ating pong itananim na salita po ng Diyos. Hindi man ho nila tinanggap right away ang salita po ng Panginoon, but time will come, I believe, na yung natanggap po nila o narinig nilang salita po ng Panginoon, ito po ay tutubo at ito po ay lalago. Amen? Hindi po natin trabaho yung magbago po ng buhay po ng isang tao. That is the work, that is the job of the Holy Spirit. Ang trabaho po natin ay mag-asek, magtanim, at Panginoong Diyos po ang siya pong magdidilig. Siya po ang siyang magbibigay po ng buhay, yung bawat salita po na itinanim po natin sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Evangelism is also speak about the growing of the church. Amen. Growing of the church. Tingnan po natin, 45 years ago, nagkaroon po ng buhay ang JL. O kaya, ano pong ibig sabihin, nagumpisa ang Jesus is Lord Church. Pero tignan po natin ngayon, for more than 70 countries all over the world, lumago, lumalim, lagi pang lalong lumalaki ang gawain po ng Jesus is Lord Church. Amen. Nung tinanggap po ni Brother Eddie yung kanyang calling mula sa ating Diyos, he used the word arrested. Amen. Nung siya po ay naresto po ng ating Diyos, wala ho siyang magawa kundi sundin yung pinapagawa po ng Panginoon. At nagkaroon po ng Jesus is Lord Church. Tignan po natin, more than 70 countries all over the world, meron pong JIL. Amen. Kasama hong JIL Canada po doon at JIL Shore Park, syempre. Ano po? Sige po, lapakan po natin ating pong Panginoon. Hallelujah. Evangelism is not a gift given to someone, but it is a command given to all. Amen. Hindi man ho lahat ay magaling sumayaw, hindi man ho lahat ay magaling kumanta, hindi man ho lahat ay magaling tumugtog. Pero isang bagay po na meron ho tayo na dapat ho nating gampanan, and that is to share the Word of God. Amen? Amen? Baka ho dun sa trabaho po natin o kaya sa ating pong sa mga trabaho po natin ay secret agent pa rin ho tayo. Baka hindi nila alam tayo ho ay Christian, pero dahil po sa mga ano natin, sa mga gawa po natin ay hindi natin o hindi na lahat tao nakikilala. Amen. Sino pong secret agent po dito? Wala po. Tayo po ay Christian. Amen. Tayo po ay JIL Christian. Amen. Dapat ho makita po yung tatak po ng Jesus is Lord Church sa puso po natin, sa buhay po natin, sa pamamagitan po yung kilos po natin o pananalita. Amen? One time po, doon po sa trabaho, sabi po nung customer sa akin, gaano ka natagal dito sa Canada? Sabi ko, 15 years na. Gusto mo ba dito sa Canada? Masaya ka ba? Sabi ko, oh, blessed ako. Sabi ko, napakabuti ng Lord kasi dinala ako dito sa Canada. Sabi niya, tinanong ho niya kung Christian ba ako. Sabi ko, opo, ako ay Christian. Sabi niya, kasi hindi lahat ng tao nagbibigkas ng blessed, privilege.
Hindi lahat ng tao is nare-recognize nila ang kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Sabi niya, pero sa iyo narinig ko ito, kaya natanong ko sa iyo kung ikaw ba ay Christian o hindi. Sabi ko, kaya natuwa ho siya. Sabi niya, Christian din ako. So ganun din ho tayo dapat na makita po yung pagiging Christian ho natin sa pamamagitan po ng mga salita po na nagmumula po sa atin. Sa pamamagitan po ng yung mga gawa ho natin, yung pagkilos ho natin. Amen? Baka nga sinasabi ho natin, Christian ho tayo. Pero pagka nagsalita ho tayo at pagka gumalaw ho tayo, iba po ang tono. Nagiging sintonado ho yung ating pong galaw at pananalita. Amen? Dapat ho, maging Christian ho tayo sa pamamagitan po ng gawa, sa pamamagitan po ng ating pananalita. Dapat ho magkatuno po yan. Kundi, kakapunta sa kanan, pupunta sa kaliwa, magiging sakang ho tayo niya. Amen? Amen? Evangelism, it speaks of obeying the Great Commission. Do you believe in that? Amen? It speaks of obeying the Great Commission. Ano po yung Great Commission? In Matthew chapter 28, verse 19 and 20, therefore, go and make disciples all the nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the ages. Praise God. So, it's connected po doon po sa ating pong title that evangelism. Sabi po dito, go therefore. Nangungusap po ang Diyos na sa bawat isa ho sa atin that go. Amen? Share the gospel. Preach the word. And make all the nations, baptizing them in the name of the Father. Ano pong ibig sabihin po nito? Bawat isa ho sa atin ay meron po tayong kailangang gampanan. Amen. Who's supposed to do the work? Amen. Balikan po natin yung verse 5. Dito po sa ating pong sa ating verse, sabi na, but you keep your heads in all situation. Basahin nga po natin yan sa verse 5 po. But you, sabihin mo sa katabi mo, but you keep your heads up in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Ibig sabihin mo yung katabi mo yan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yan, kapatid. Amen. So the question is, how can we do the work of evangelism? Paano po natin gampanan, ano pong gagawin po natin to perform the duty of an evangelism? Number 1 po, let's preach the word, preach the gospel. Preach the gospel, it means sharing the good news. Amen? Sino pong may good news po dito? Amen? Isang kapatid po natin, nagdadala ho ng siya ho ay buntis. Good news po yan. Amen? Good news po yan. Yung kapatid po natin, mayroon po siyang nakuhang bagong bahay. Good news po yan. Yung kapatid po natin, mayroon siyang bagong sasakyan. Good news po yan. At kung tatanungin niyo ho, mayroon din akong good news sa buhay ko. Amen? Bawat isa ho sa atin, mayroon pong good news na kailangan po nating i-share. Amen? Ayun ka lang ho, kung good news po na ituturing ko pong good news po para po sa aking sarili, na sa isang bata po na isang musmos, galing ho sa mahirap po na pamilya, nagtitinda ho ng tinapay, nag-aaral, nagtatrabaho at the same time. At nangarap lamang din ho na makapagtrabaho po sa abroad. Amen. Pagkagaling po ng trabaho, pupunta po ng Divisoria, mangangalakal po doon. Mangangalakal, bibili po ako na kaya kong, kasi gusto ko pong mag-abroad eh.
Pero hindi ko po alam kung paano ako makapag-provide po ng pera. Pero bibinigyan ho ako ng wisdom ng Lord. Sige, bili ka ng mga goods doon sa Divisoria. Ipadala mo sa probinsya at pagka ito ay nabenta, maipon mo. Amen. So po yun po yung good news po sa buhay ko. Amen. At isa pong good news po ay nung ako po ay paalis na, hindi po alam po ng magulang ko hindi po alam ng mga kapatid ko po ay nag-a-apply papunta pong Taiwan nung panahon na yon. At tumawag po ako sa aking pong magulang 3 o'clock po ng madaling araw. Sabi ko, Nay, gusto ko lamang magpaalam. Sabi niya, bakit? Saan ka pupunta? Nasa Manila ka naman. Sabi sa akin po ng magulang po, hindi ho, alis na ho ako. Pa-flight na po ako papunta po ng Taiwan. Ha? Saan ka kumuha ng pera? Amen. Paano ka nakapag-provide ng pera? Hindi ka naman, wala ka namang ginagawa, nandiyan ka naman nagtatrabaho. So madaling salita po, sila ho ay na-surprise. At nakapagtrabaho po ko doon ng 7 years mahigit po sa Taiwan. At ang pangalawang surprise po na naibigay po sa aking pong magulang is nalaman po nila na narito po na po sa Canada 2 months na po. Sabi po ng kapatid, nakikita ka pa ba ng kapatid niyo yan sa Taiwan? Sabi sa akin, Nay, hindi ko na ho nakikita kasi malayo na ho ako, medyo malayo kasi yung lugar niya, sabi ko. Sabi ko, di ba kayo, sabi ng nanay ko, hindi ka ba naapektuhan kasi nung time po na yon, humina po ang Taiwan. Nagkaroon po ng shakening po. And at the same time, yun din po yung time na nagkaroon po ng shakening dito po sa Canada. Sabi ko, Nay, hindi na ako nagkikita ng kuya At sige, ikumusta mo na lang. At hindi ko po mapigilan po yung sarili. Napangkitin ko, Nay, hindi na ako nagkikita kasi nandito na ako sa Canada At napahiya ko siya, bakit sabi niya, napakaraming sinorprise mo pagpunta mo sa Taiwan, na surprise kami, nandiyan ka na pala sa Canada, kala ko'y nasa Taiwan ka pa. Amen. Alam niyo po, bawat isa ho sa atin na mayroong pong mga gandang bagay na kailangan po natin i-share sa ating pong kapwa. Lalong-lalo na po sa mga taong hindi po mananampalataya. Alam ko po, bawat isa ho sa atin, mayroong pong mga gandang bagay. Mayroong ka mga good news na gusto mong ibahagi sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong mga katrabaho, sa iyong mga kaibigan. Pero higit sa lahat po, meron po tayong pag-uusapan po sa umaga pong ito na mas mahalaga. Amen? And that is the good news concerning the life of Jesus Christ, His death, and His resurrection. Amen? Ito po yung kailangan po ng iba. Yung kwento ng buhay ko, hindi nyo ho siguro kailangan. Wala po siguro kayong pakialam, narinig nyo, naging masaya ho kayo. Ganon din ho ang iba. Maaring yung kwento ng iba, hindi humahalaga para sa iba. Pero isang bagay po na gusto kong ibahagi po sa inyo sa umaga pong ito. The good news about the life of Jesus, His death, and His resurrection. In 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4, it says there that Christ died for our sins according to the Scriptures. Amen. Hindi ba't napakaganda pong balita po yun na ang Panginoong Yesus po ay namatay dahil po sa ating pong mga kasalanan, na ikaw dapat ang siyang mamatay, pero ang Panginoon ho ang siyang pong namatay. Amen. And the next good news po is Christ was buried and rose again according to the Scriptures. Bakit lagi pong Scriptures? Dahil ito po yung binapananampalatayan po natin bilang pong mananampalataya. Bilang sumusunod po sa Diyos, ay sinusunod po natin ang banal na kasulatan. Amen? Christ was buried and rose again according to the Scriptures. Amen? Hindi ho ba tayo masaya na ang Diyos po ay siyang nabuhay, namatay, nabuhay para sa atin pong mga kasalanan? Amen? Dapat magkaroon po tayo ng eagerness
or boldness to share the good news. Amen. Ang sabi po ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone. Amen. Wag daw po nating ikahiya, wag daw po nating pigilan yung ating pong sarili na ipamahagi to share the gospel of Christ. Amen. Para bang nagkakaroon po siya ng craving. Nagkakaroon ho siya ng hindi pwedeng hindi ko maibahagi ang salita ng Diyos. Parang ganun. Ano po? When you say about the word craving, sa mga nanay ho, naranasan po nila ito. Ano po? Sila ho ay ano pang tawag po doon? Naglilihi. Ano pong other time po, meron po silang inahanap-hanap sa kanila pong sarili. Kailangan makain o makita. Parang gano'n po. Pero si Apostol po, iba po yung kanyang kanya pong pagka-craving. I am not ashamed to preach the gospel. Meron ho siyang eagerness and boldness to share the word of God. Amen? Meron ho siyang eagerness and boldness to share the word. And I would say gospel, or there is nothing better than the gospel. Kung meron na ho dapat po maangkin o magkaroon po ang bawat isa po sa atin, ay meron po tayong salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Gospel is better than anything in this world. Ang salita po ng Diyos ay mahigit na mahalaga kaysa lahat po ng bagay o nakikita po natin dito po sa mundo. Amen? It is the most precious thing that you could have. Pero nakakalungkot po, lots of people, they disregard the Word of God. Wala ho silang panahon, wala ho silang appetite na tanggapin ang salita po ng Panginoon. Wala ho silang pakialam about the Word of God. But praise God, dahil nakikita ho dito, mayroon pong mga babae at lalaki tumanggap ho ng salita po ng Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Mayroon pong isang ikaw na tumanggap sa kabutihan, sa salita po ng Diyos. And the gospel is better than fame. Sino pong naniniwala po doon? Bilang isa pong mananampalataya, hindi humalaga kung ikaw po ay kilala o hindi. Hindi ka man ho kilala ng buong mundo, napakarami pong tao. Sila ho ay mayaman, sila ho ay kilalang kilala sa mundo dahil sa kanilang kayamanan, sa kagalingan, sa kanila pong estado sa buhay. Siguro sabi mo, ako ay hamak na tagalinis lamang. Ako ay hamak na isang tagasalansan lang ng upuan. Ako ay hamak na tagawalis lamang. But regardless, kapag yan ho ay ginagamit po natin o ginagawa po natin para sa Panginoon, naka-record ho yan. Amen? Amen? Hindi ka man ho kilala na yung kapitbahay dahil siya ho ay mayaman at mayroon pong pinag-aralan. Na ikaw ho ay isang simpleng worker lamang po dito po sa Jesus is Lord Church o kahit saan pa man. Ang sabi po dito, what is the use of being famous here on earth if heaven doesn't know your name? Anong silbi? Anong gamit? Ano ang mapapala sa isang taong kilala kung ang kanya pong pangalan ay hindi ho nakasulat sa langit? Kung ang kanya pong pangalan ay hindi kilala, subalit meron pong isang ikaw, simpleng
Tingin ho ng tao, ikaw ho ay simple, pero sa paningin po ng Diyos, ikaw ay bright. Amen. Ikaw ay kilalang kilala po ng Diyos. Amen. What is the use of being famous here on earth if heaven doesn't know your name? Gospel is better than political involvement. Marami pong powerful person dito po sa mundo. At nagagawa ho yung kanila pong gusto. Nagagawa ho nilang patakbuhin, let's say, the president or the king or the prime minister. They have the power to run the nation. But they don't have their power to change our life. Wala ho silang kapangyarihan na magbago po ng buhay ng isang tao. It's only the gospel. It's only the word of God. Amen? The power to give you peace, the power to give you joy, the power to give you an everlasting life. Amen. Alam niyo po, kapag ho tayo ay meron pong mga problema ho sa buhay, meron pong pagsubok sa buhay, kahit ikaw ho ay meron pong pera, ikaw ay mayaman, pero wala kang kapayapaan, wala kang joy sa puso mo, it's nothing. Amen. Pero kapag meron kang salita ng Diyos, ikaw ay lugmok, umiiyak, ikaw ay bagsak. Maalala lamang po natin ang salita at kabutihan po ng Diyos sa buhay po natin, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Amen. Amen. At ito po yung bagay na hindi ho kayang tumbasan po ng mundong ito. Ito po yung bagay na hindi po kayang bilhin ng anuman pong kayamanan dito po sa mundo. Amen. Last week po, abang ako po ay nagmumuni-muni, madaling araw po, nagising po ako. Nagising ho ako, bakit kaya? Sabi ko, dahil ho sa ilang linggo na ho, ilang araw na ho na wala po kaming, ako po, wala pong natatanggap po na trabaho, ano po. So hindi ko talaga maiwasan minsang mag-alala sa mga let's say yung mga bayarin po natin sa bahay o kaya yung mga utilities po natin, yung mga insurance po natin. And God rebukes me through His word. Sabi po niya sa akin, nag-aalala ka sa mga bagay na nagkukulang ka. Bakit hindi ka tumingin sa paligid mo? Every time naman na mapupunta ka ng grocery, meron ka naman na iuwi. Every time naman na meron kang bayarin, nababayaran mo naman. Every time na meron kang kailangan puntahan, nakakapunta ka naman kasi may sasakyan ka. So ganun ho, nirebuke po ako ng Diyos. Nirebuke po ako ng Panginoon dahil minsan ho, sa sobrang pag-aalala ho natin, nawawala ho yung joy. Nawawala po yung kapayapaan po natin. At sa pamagitan po na pong kanya pong mga salita, habang ako po ay nananalangin, doon ko po rin nararasan yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen. Na naman ho ang sitwasyon po natin sa buhay, ang Diyos ho ay laging nariyan. Amen. Gospel is better than religious ritual. Gospel is better than any religious ritual. Ano pong ibig sabihin po ito? Alam niyo po, yung mga old beliefs po natin, yung dati ho nating pananampalataya, yung dati hong paano tayo ho manalangin, ibang-iba ho kung ano pong meron po tayo. Yung pananampalataya, ibang-iba po nung nakaraan. Yung way na tayo ho ay manalangin, ibang-iba ano po. Bakit?
Kasi nalaman po natin yung katotohanan. Ano po yung katotohanan? In John chapter 8 verse 32, then you shall know the truth, and the truth will set you free. Yun po yung salita po ng Diyos. Ano po yung katotohanan? In John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. Yun po rin po yung katotohanan. Amen? Man must believe in Jesus Christ and you will be saved. Manampalataya ho tayo sa Diyos at tayo po ay maliligtas. Yun po yung katotohanan. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And number two, the second one po, work for evangelism is to plead the sinners. Plead the sinners. Ikaw po yun. Ako po yung sinners po na yun. And sin is the transgressions against the law of God. Amen? Nang bawat isa po sa atin ay isa pong makasalanan. Ang sabi po ng iba, kailan ba darating ang Jesus? Kailan ba darating ang Diyos? Matagal ko na naririnig niya ang second coming na yan. Kailan ba darating ang Panginoon? Ito rin ho ang tanong ko, napakarami. Kung babasahin po natin ang Biblia, 1,000 years ago, sinabi na ho, Jesus is coming. Until now, hindi ho bumabalik po ng Panginoon. Ano po kaya ang dahilan? Amen. Ano po kaya ang dahilan? If Jesus comes back now, many people will perish because they have not repented or committing sin. Dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise. Some understand is lawless. His patience with you, not wanting anyone to perish, but everyone comes to repentance. Ang dahilan ho, marami pong nagsasabi, Bible scholars, Bible teachers, ng dahilan ho, nang hindi po pagparito po kaagad ng ating po Panginoon dahil humerong pong mga nananalangin. Nananalangin, Lord, i-save niyo, iligtas niyo po ang aking mahal sa buhay. Iligtas niyo ang aking asawa, iligtas niyo po ang aking kapatid, iligtas niyo po ang aking anak. Marami pong naniniwala na dahil sa panalangin po na ito, ay nadidelay ho ang pagdating po ng Panginoon. Bakit? Maliwanag po yung sinabi po niya dito, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Yun po pala yun. Hindi ho siya dumarating pa dahil mayroong pong nananalangin na kagaya mo at kagaya ko. Lord, iligtas niyo po yung aking magulang, yung aking kaibigan. Yun po pala yun. He is patient with you, not wanting anyone to perish. Amen? Amen? Sige ho, palakpakan po natin Panginoon. So, as a believer, ano pong gagawin po natin? Plead the sinners to every believers, pray for their salvation, especially po yung ating pong loved ones. Ipanalangin po natin yung ating pong mga yung mga hindi po nakakilala sa ating Diyos. Ilapit po natin, idulog po natin, ipagsumamo ho natin, idalangin ho natin na sila din ho ay makatanggap ng kaligtasan. Amen? God is remain patient with you. Nananatili hong pasensya, yung pong pagmamahal po ng Diyos ay nananatili dahil ho merong isang ikaw na nananalangin sa mga hindi ho nakakilala. And number 3, works of evangelism is to prepare the saints. Ano pong ibig sabihin nito? Saints are anyone who repented and received the righteousness of God. Sino po yung mga saints po na yon?
Tignan po nyo yung ating pong mga katabi. Sila ho yung saints. Sila ho yung tumanggap. Sila po yung mga beneficiaries po ng kabutihan po ng Panginoon. Saints is the one who repented and received the righteousness of God. Amen? Saints is anyone who have experienced the salvation of God. Tayo po yun. In Ephesians chapter 4 verse 12, to prepare God's people for work of service so that the body of Christ may build up. Amen? To prepare the saints, ibig sabihin ho, hindi ho sapat na ikaw ho ay nakakilala lamang. Hindi ho sapat na ikaw ho ay tagapakinig lamang. Meron kang dapat pong gampanan, sabi po dito, to prepare God's people for God's works of service so that the body of Christ may build up. Meron po tayong napakasipag po ang ating pong pastora na pagbibigay po ng mga trainings, mga spiritual trainings, mga seminars. Meron po mga special courses. Amen? To equip every one of us. Hindi ho sapat na tayo lamang ho ay nakakilala sa Diyos. Hindi ho dapat tayo maniwalang baby Christians. Amen? Dapat ho mag-undergo tayo ng mga training, special courses upang tayo ho ay maging matured Christians. Amen? The saints will be the helper of our pastor. Amen? Tayo po yun. Bawat workers, bawat leaders, dapat ho maging helper po tayo ng ating pong pastors. Amen? In Exodus chapter 18, verse 14 to 26, nung si Moses po ay ginagampanan ho niya ang lahat po ng gawain, sabi po ni Jethro sa kanya, dapat magkaroon ka ng mga kasama. Dapat magkaroon ka ng dapat i-divide mo yung mga trabaho. Dapat i-divide mo yung mga gampanan po ng bawat isa, parang hindi ka masyadong mapagod. Amen? We need to help to do the work of the ministry in equipping the disciples new members. Tayo po yung ginagamit po ng katulong po ng ating pong pastora pa sa pagtitrain, sa pagmomotivate. Amen? At nakakatuwa po, kahit po yung ating pong mga kiddos po natin, ginagawa po ginagamit po ng Diyos para po sila ay maging soul winner. Amen? Si Megan, ano po, nakakatuwa. Si Aya, si Kyrie, nakakatuwa ho. Nasa murang edad po lamang po, maliliit pa ho sila. Pero sila ho ay ginagamit na. Nagiging katuwang na ho ng ating pong pastora. At sila ho ay nagbibigay, nagdadala ho ng kaluluwa dito po sa ating pong gawain. Amen. Amen. Sige ho, palakpakan po natin. At dadako na ho tayo sa number 4. Malapit na ho tayong matapos. Number 4. Job or work of evangelism is let's pull the net. Sabihin nga po natin, let's pull the net. Let's pull the net. In Matthew chapter 4 verse 19, nung si Apostol si Peter ho ay sabihin po ng Diyos po sa kanya, ihagis mo yung lambat mo. Nung una ho, meron pong hesitant, meron pong pagdadalawang isip po ni Peter. Amen? Sabi niya, ihagis mo yung lambat mo. Sabi ni Peter, Lord, magdamag na kaming ng isda. Magdamag na ho kaming nagpagod. Pero wala kaming nahuli. Walang nangyari. Yung aming pagpapagod ay naging yung walang saysay. Pero sabi po ni Jesus, cast the net.
Cast the net on the right side of the ship, and you shall find. Alam niyo po, sa buhay po natin, napakahirap po sumunod minsan. Pero po sa isa pong mangingisda, sa isang fisherman, alam ho niya yung tamang oras, yung tama pong paghagis, yung tamang paghila. Alam niya ho niyang technique. Amen. Alam ho niya na kapag ho ay masama ang panahon, matumal ho ang huli. Pero mabuti ang pang Diyos na kahit ho binabagyo ang buhay po natin, kahit hindi ho maganda ang panahon para sa buhay po, para po sa atin, ang Diyos ho ay nananatiling tapat po sa buhay natin. Amen. Ang Diyos ho ay nananatiling tapat sa panahon na tayo ho ay nakakaranas ng bagyo ng buhay. Ang Diyos ho ay tapat kapag nakikita niya hong tayo ho ay nahihirapan at nasasaktan. Ano pong dapat po nating gawin? Marunong ho tayong sumunod sa Diyos. We may feel sometimes discouragement, sometimes we feel that everything is opposite doon po sa inaasahan po natin. Lord, hindi naman ho ito yung inaasahan ko, hindi naman ho ito yung panalangin ko. Pero mahalaga ho yung sundin ho natin kung ano yung pinag-uutos po ng Diyos para sa atin. Amen? Lord, sinubukan ko na eh. Sinubukan ko na hong mag-apply pero hindi naman ho ko na-approve. Ilang beses nang na-deny yung papel namin. Ilang beses nang nawalan ako ng status. Ilang beses nang wala akong trabaho. Ilang beses na akong nireject ko ng tao. Wala eh. Pero kung marunong lamang ho tayong sumunod sa pinag-uutos po ng Diyos in John chapter 21 verse 4 to 7, cast the net on the right side of the ship and you shall find. Amen. There may be times when the Lord will tell you to do something in a way that you are not used doing it. Sometimes taliwas po yung ating pong yung gusto natin sa gusto ng Panginoon. Pero gayahin po natin si Peter, Lord, pero dahil sinabi mo, susundin ko. Ano man ho ang pinag-uutos po sa atin ng Diyos sa ngayon, matutuho tayong sumunod sa Diyos. Amen. Sige ho, palakpakan po natin ang Panginoon. The Lord sees what we cannot see. Naniniwala po ba tayo doon? The Lord sees what we cannot see. Makapangyarihan po ang Diyos at alam ho niya kung ano po yung nararapat na para ho sa atin. Kung ano yung po yung ikakabuti para ho sa atin. Amen. In Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Marunong dala ho tayong magtiwala sa Panginoon. Magtiwala ng buong puso. Hindi humanahan sa sarili ho nating lakas at kakayanan. At ang Diyos ho ang magtutuwid. Siya ho ang magbibigay ng tamang daan para sa atin. Amen? Sige ho, palakpakan po natin ang Diyos. When His instruction go against your own plans, all you need to do is obey. Never complain. But instead, Lord, because you said, I will do it. Amen. Pwede po ba nating sabihin sa Diyos, Lord, dahil sinabi mo, ay susundin ko. Amen.
Sige ho, palapakan po natin ang Panginoon. Masarap ho magtiwala sa Diyos sa panahon na hindi mo na kaya. Masarap ho umiyak sa Panginoon sa panahon na ikaw po ay bagsak. Masarap magtiwala sa Panginoon sa oras na ang iyong lakas ay ubos na. Hindi mo na kayang lumakad, hindi mo na kayang magpatuloy pa dahil sa mga pagsubok po natin sa buhay, sa mga problema po natin sa sakit at karamdaman. Ang Diyos ho ay lagi pong nariyan. Amen. God is with us all the time. God is good. And God, all the time, God is good. Amen. Hallelujah. Sa aking pong conclusion po, God is sending us out to win souls today. Are you ready? He wants us to go deeper into His greatness and give it all to Him so we can catch many souls in our gospel nets. Maaring meron po tayong mga mahal sa buhay, yung asawa po natin, yung magulang ho natin, yung kapatid ho natin, na hindi pa ho nakakilala sa Panginoon. God is sending you. God is sending each and every one of us. Share the word. Preach the gospel wherever you are. He wants us to go deeper into His greatness and give all to Him so we can catch many souls in our gospel nets. Every one of us, meron po tayong daladalang lambat. Marunong lamang ho tayong gamitin. Gamitin po natin ang salita ng Diyos. Ipamahagi natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Huwag ho tayong mapagod. Huwag ho tayong manginawa. Pagtawanan man ho tayo, hindi man ho tayo pansinin. Still, spread the word. Ibahagi po natin ang salita po ng Diyos. Alam niyo po, kung ito po yan, ayaw ko kung nabasa ho niyo o napanood niyo ho yung kwento po ng isang pipi. Hindi ho siya nakakapagsalita. Pero meron ho siyang placard na dala-dala. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Sa isa pong pipi, merong ikaw at ako na marunong naman ho magsalita, nakakapaglakad papunta sa malayo upang ibahagi po ng salita ng Diyos. Minsan hindi ho natin nagagawa. Minsan tayo ho, nahihiya ho tayo. Maging pagtaas nga lamang ho ng kamay natin, nahihiya ho tayo. Pero yung pipi po na ito, na meron lamang ho siyang daladalang placard, ibinabahagi niyang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. At marami hong nabago ang buhay dahil po sa pipi na ito na sa tuwing babasahin po nila, for God so loved the world, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ibinigay ho niya ang kanya pong buktong na anak upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino pong nagnanais magpagamit o mag-share ng salita po ng Diyos? Sige po, pwede pang itaas po natin ang ating pong mga kamay. Ang mga kamay ho yan ay nakikita po ng Diyos na hindi ho dapat mahiya, hindi ho tayo dapat hindi ho tayo dapat ikahiya, kagaya po ng sabi po ng Apostol Pablo, I am not ashamed to preach the gospel, for this is the power of God to bring salvations first to the Jews and to the Gentiles.
Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At pasalamatan po natin ang Diyos dahil po sa Kanya pong pagmamahal sa atin. Dahil po sa magandang balita na atin pong tinanggap. Sa mga taong ginamit po niya upang tayo ho ay makakilala sa Panginoon. Salamat. At sabihin po natin, Lord, thank you for loving me. Thank you for giving me the chance, the privilege to be your sons and your daughters. Salamat po, Panginoon, dahil ang buhay na ito na makasalanan na dati po ay patapon, tayo po dapat ay mapunta po doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, subali sa pagmamahal po ng Diyos. Lord, thank you. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Lord, thank you. Thank you, Lord, for your gospel. Thank you for the power of your word that we receive, Lord. Thank you for forgiving our sins, O God. Thank you for we know, Lord, that we are accepted, we were forgiven, and we are now part of your family, Lord. Thank you. Lord, thank you, for we are now longer a slave of sin. Thank you for choosing us, O Lord. Thank you for your great love. Thank you for the opportunity to be your son and your daughters. Hallelujah. Sige po, once again, awitin po natin. Thank you
Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Ang pagmamahal ay hindi po nagbabago, hindi po nagmamali, O Diyos. Salamat. Dahil hanggang sa panahon po na ito, sa oras na ito, ay nararanasan po natin dumadaloy, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, dahil po merong kaluluwa, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit, patuloy na binabago, patuloy na nagpapabago, Panginoon. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Salamat. Lord, I pray, ano man po, Diyos, ang kalagayan, ano man po, Panginoon, ng prayer petitions ng aking pong mga kapatid, sino man ho ang dumating o pupunta po sa lugar po na ito, Panginoon, Lord, alam niyo po ang kalagayan ng kanila pong mga puso. Batid niyo po ang kanila pong matagal ng panalangin sa iyo. Batid niyo po ang pangangailangan po ng bawat isa. Batid niyo po, Panginoon, na kami ho ay mahina, na wala po kaming ibang masasandalan kundi ikaw lamang, O Diyos. Lord, I pray, maging sa mga po namin sa buhay, Panginoon, hindi pa po nakakilala sa iyo, gamitin niyo po ang bawat isa po sa amin upang kami, O Diyos, ay makapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, nang sa gayon, O Diyos, ay maranasan nila ang buhay na iyong nilaan, ang buhay na walang hanggan. Salamat po. Salamat po, Diyos. Bless JL Shore Park, Panginoon. Bless all the workers, Panginoon. Hallelujah. Gamitin niyo po ang aming pong buhay bilang daluyan ng iyo pong mga salita, Panginoon. To share your word, to preach the gospel, the good news of salvation. Lord, thank you for giving us the life of your Son, Jesus Christ. Salamat po sa kanya pong dugo, Panginoon, na itinigis para sa aming pong mga kasalanan. At kami po ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ama, sa inyohan niyo po ang aming pong mga panalangin. Katagpuin niyo po ang panalangin, pangailangan ng bawat isa. Hallelujah. To you all the praise, O God, honor and thanksgiving. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ Jesus Christ